At ang memory verse ngayong araw ay mula sa Mateo. Sinasabi nito, "Sumunod kayo sa akin," sabi ni Jesus, "at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Ang mensahe ay sumusunod kay Jesus at ibahagi siya sa iba. Nakahuli ka na ba ng isda? O nakapanood ng sinumang nangingisda? Noong unang panahon, may natutunan ang mga tao na bagong paraan ng pangingisda. Ang lawa ay tumataas sa mga burol, silangan ng lawa ng Genesaret. Si Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres ay nangisda buong gabi pero walang nahuli. "Tayo na," sabi ni Pedro. Itinaas nila ang kanilang mga lambat at nagtungo sa pampang habang ang mga tao ay palapit ng palapit. Si Jesus ay pumasok sa bangka ni Pedro at hiniling sa kanya na lumayo sa tubig. Siya ay umupo sa bangka at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa maraming tao sa pampang. Sinabi niya sa kanila na maaari silang mapasama sa kaharian ng Diyos kung sila ay maniniwala sa kanya. Nang matapos siyang magsalita si Jesus ay bumaling kay Pedro at nagsabi, "Tayo nang humuli ng ilang isda." Naguluhan si Andres. Ang araw ay mataas. Walang nangingisda sa init ng araw. Bakit? Dahil ang mga isda ay malayo sa ibaba ng ibabaw sa malamig na malalim na tubig ng lawa. "Nagtrabaho kami buong gabi nang walang nahuli," sabi ni Pedro, "ngunit dahil sinabi mo, ihahagis ko ang mga lambat." Inihagis ni na Pedro at Andres ang kanilang malaking lambat mula sa bangka. Biglang napuno ito ng isda. Ang lambat ay napakabigat sa isda na ang bangka ay nagsimulang tumagilid. "Tulungan niyo kami," sigaw ni Pedro kina Santiago at Juan sa kanilang kalapit na bangka, "lumulubog kami." Nagmadali sina Santiago at Juan upang tulungan sila. Ang paghila ng mabigat na lambat na iyon ay mahirap na trabaho. Kinuha nina Santiago at Juan ang bahagi ng kanilang isda sa kanilang sariling bangka. Parehas na puno ang mga bangka na halos hindi na sila makabalik sa pampang nang hindi lumulubog. "Kung susunod kayo sa akin," sabi ni Jesus, "kayo ay mangingisda ng tao." Ang ibig sabihin ni Jesus ay sasabihin nila sa mga tao ang tungkol sa kanya. Tiningnan ng 4 na mangingisda ang kanilang mga bangka, hindi pa sila nakahuli ng ganoon karaming isda sa isang pagkakataon. Tunay nga, ito ay isang himala. At ang taong gumawa nito ay nais na sumunod sila sa kanya. Naalala ni Pedro ang mga taong sumunod kay Jesus sa pampang ng lawa. Naisip niya ang kanyang mga lambat na napuno kaya halos lumubog ang kanyang bangka. Marahil naisip niya ang lahat ng pera na maaari niyang kitain. Ngunit nagpasya siyang sumunod kay Jesus, gayon din sina Andres, Santiago, at Juan. Lumakad sila palayo sa pinakamalaking huli na nakita nila. Iniwan nila ang lahat at inilagay si Jesus una sa kanilang buhay. Habang sila'y nabubuhay, sinabi nila sa maraming tao ang tungkol sa kanya. Tayo rin ay maaaring sumunod kay Jesus kapag inilagay natin siya sa unahan at sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Pangungunahan niya tayo sa mga taong kailangang makakilala sa kanya at tutulungan niya tayo na maging mangingisda ng mga tao.